Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hubot-hubot kang lalayas dito! Hindi ako papayag na maging basurahan ang malinis kong pamahay, kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Kriminal ka, Daddy! Ikaw ang pumatay kay Mami! Tristan! Bakit parang nagtataka ka pa? Yun naman ang totoo, di ba? Pinagmalupitan mo si Mami. Namatay siya dahil sa binigay mong pasakit at sama ng loob. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko gustong humantong sa isang trahedyang hindi namin pagkakaunawaan. Sinungaling! Alam ko sinadya mo yun dahil gusto mo na talagang mawala si Mami. Sandali lang, Tristan. Huminahon ka. Hayaan mo magpaliwanag ang daddy mo. Huwag mo nang ipagtanggol si Daddy, Tita Adela. Dahil maliwanag na sa akin ang lahat. May ibang babae ka, Daddy, kaya gusto mong mawala si Mami. Nagkakamali ka, Tristan. Marami kang hindi alam. Tama! Marami pa nga akong hindi dapat malaman. At unti-unti ko na yung naaalala. Ano pa hinihintay mo? Lumayas ka na sa pamahay na ito. Kukunin ko lang ang mga gamit ko! Kung ano man ang pag-aari mo, sa akin pa rin galing ang mga yon. Kaya maliban sa damit na suot mo, wala ka ng ibang madadala. Ginusto mo yan, kaya bahala ka na sa buhay mo! Minsan mo na akong pinalayas, kaya hindi ko naihintayin muli mo akong pagtabuyan. Ako na mismo ang kusang aalis. Sandali! Saan ka pupunta, Tristan? Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya, Fernando. Hindi, ate. Tulungan mo ko. Pigilan natin siya. Kailangan niya ng konting panahon at espasyo. Ibigay natin yun sa kanya. Pero ngayon pa lang siya nanunumbalik sa kanyang katinuan. Baka bigla na lamang siyang mawala sa kanyang sarili at kung ano pang mangyari sa kanya. Kaya habulin natin siya! Naligaw na yata ako.
Hindi ko alam kung nasaan ako pero mukha namang pamilyar ang lugar na ito. Ano ba talaga nangyari sa akin? Ilang taon na ba ako? Bakit bigla akong tumanda nang hindi ko namamalayan? Tristan! Sino kaya itong tumawag sa akin? Anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? At paano ka nakarating dito? Lola Shoni? Kilala mo na ako? Opo, Lola. Oh, Diyos ko! Isa itong himala! Magaling ka na, apo ko! Magaling ka na! Mahabang panahon ako nang ulila sa kanya, ate. At ngayong natagpuan ko na siya. Bakit kailangang muli kaming magkahiwalay? Huwag ka mag-alala. Babalik din siya. Paano kung hindi? Nakita mo namang muling sumiklab ang galit niya sa akin. Yun na nga eh. Magpalipas muna tayo ng sapat na panahon upang humupa ang kanyang emosyon. Pero hindi nga natin alam ang posibleng mangyari. Kaya labis akong nag-aalala. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun lang ang tanging natin magagawa, Fernando. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang ulo. Fernando! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang buong akala ko talaga ay nawala ka na ng tuluyan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo pagkatapos mong lumaya sa inyo noon? Saan ka pa nagpunta, Apo? Lola, napabarkada po ako sa mga humihitit ng rugby. Tapos lagi po ako nalilipasan ng gutom. Yun po yung huli kong natatandaan. Hindi mo ba naisip na bumalik sa daddy mo? Nagre-rebelde po ako kay daddy, Lola. At isinumpa ako sa aking sariling hindi ko na siya babalikan. Uy, sana dito ka nagpunta. Makailang beses ko nga po kayong pinuntahan. Pero lagi pong nakalakang gate. Nasa Cebu kasi ako ng panahong yun. At natagalan din ako roon. At nang umuwi ako, doon ko na lamang matagal ka nang nawawala. Ilang taon na po ba ako ngayon? Nang natatandaan ko first year high school ka lang noon. At 10 taon ka na rin nawala. 10 taon na ang nakalipas. Wala ka na ba talagang ibang natatandaan kung ano-ano pa ang mga ginawa mo? Siguro po mga 2 taon din akong pag-alagala sa lansangan. Humihitit ng rugby at nangihingi ng pagkain kung kani-kanino. Pagkatapos po nun, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang paghitit mo siguro ng rugby ang dahilan kung bakit nagkadiferensya ka sa utak. At umpisa noon ay naging taong grasa ka na. Kasalanan po lahat ito ni Daddy. Kaya hindi ko po siya mapapatawad. Apo, hindi lamang ang daddy mo ang dapat mong sisihin. Dahil mas malaki ang naging kasalanan ng mami mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Malaking pera ang nilustay ng mami mo. Dahil nahumaling siya sa ibang lalaki. At isang sugarol ang kanyang naging kabit. Hindi po totoo yan. Dahil si Daddy ang may kabit. Yon ang pinalabas ng mami mo. Naging tahimik lamang ang daddy mo. Dahil ayaw niyang masira ang tingin mo sa iyong mami. At sa halip, ay hinayaan ng daddy mong siya ang masira
sa iyong paningin. Huwag niyo na pong pagtakpan si Daddy. Bakit po ba siyang iyong kinakampihan? Apo, ang mami mo ang aking anak. Manugang ko lamang si Fernando. Kung tutuusin nga, kinonsinti ko pa ang mami mo. Dahil nanahimik lamang ako. At yun ang aking naging pagkakamali. Ganun po ba yun? Oo, Apo. Kaya hindi ka dapat magalit sa daddy mo. Oo, may mga pagkakataong inaaway ng daddy mo ang mami mo. Pero bunga lamang yun ng panibugho. Dahil may lalaki nga ang mami mo. Kaya, Apo, bumalik ka kay Fernando. Dahil tunay ang pagmamalasakit at pagmamahal niya sa iyo. Malamang si Fernando na yan tumatawag. Ako na pong sasagot. Hello? Tristan, ikaw ba yan? Tita Della? Oo, ako nga. Salamat, diyan ka nagpunta. Nasaan na po si Daddy? Yun nga ang dahilan kung bakit ako tumawag. Narito sa ospital ang daddy mo. Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Kumusta na po si Daddy? Ano pong lagay niya? Nasa ICU siya. Kritikal ang kanyang kalagayan. Unconscious pa rin siya hanggang ngayon. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglaan? Matagal na hong high blood si Fernando. At masyado niyang dinamdam ang pag-alis ni Tristan kanina. Kaya yun ho siguro ang nag-trigger kung bakit siya na-stroke. Sorry po, Tita Adela. Aaminin ko po kasalanan ko. Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Manalangin na lamang tayo na sana makarecover ang daddy mo. Dapat lang po, Tita. Kailangang makarecover si Daddy dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung tuluyan siyang mapahamak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, patawarin po ninyo ako. Hindi ko po kasi alam ang buong pangyayari. Alam ko, naririnig po ninyo ako. Kaya nakikiusap po ako. Lumaban ka, Daddy. Huwag po kayong susuko. Mahabang panahon po tayo nagkahiwalay. Mahabang panahon ako naging palaboy at walang direksyon. At ngayon, meron na akong tiyak na patutunguhan. Subalit, ayoko pong maglakbay na mag-isa. Ayokong tahakin ang madilim na landas. Samahan po ninyo ako, Daddy. Kailangan ko po ang inyong gabay. Kaya parang awa nyo na po. Gumising na kayo, Daddy. Gumising na po kayo. Dumidilat na si Daddy. Nagigising na siya.
Salamat sa Diyos. Narinig ako ni Daddy. Nana Shoni, good news. Nasa stable condition na ho si Fernando. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang ating panalangin. Siya nga pala, anong sabi ng doktor? Hanggang kailan daw siya makukonfine dito? Mga 1 linggo pa raw ho. Kailangan pa rin daw kasi ng strict medication and supervision. 1 linggo lang pala. O madali lang yon. Ang importante, nakarecover na siya. Salamat sa Diyos. Ligtas ka na, Fernando. Pinilit ko talagang mabuhay. Alang-alang sa aking anak. Dapat lang, Fernando. Dapat lang. Huwag mo nga hayaang makawala pa sa iyong mga kamay. Ang pagkakataong matagal mong hinintay. Oo, ate. Ilalaan kong natitira kong lakas at panahon para kay Tristan. Daddy! Tristan! Halika! Halika, pasok ka! Lalabas muna ako, Fernando, ha? Para makapag-usap kayo na masinsinan. Kamusta po kayo, Daddy? Okay na ako, anak. Salamat. Maraming salamat. Salamat po saan? Dahil hindi mo hinayaang magkahiwalay tayo ng lubusan. Ako nga po ang dapat magpasalamat, Daddy. Dahil lumaban po kayo at hindi kayo sumuko. Sa totoo lang, gusto ko na talagang mamatay. Pero nang marinig kong boses mo, bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob upang magpatuloy na mabuhay. Akala ko nga po ay tuluyan na kayong mawawala sa akin. Pero salamat po at hindi ninyo ako iniwan. Patawarin po ninyo ako. Dahil ako nagtulak sa inyo sa kapahamakan. Hindi, anak. Hindi. Dahil ang totoo, ikaw ang nagbigay sa akin ng sapat na lakas para lumaban. Opo, Daddy. Lalaban po tayo at hindi susuko. Haharapin natin ng buong tapang at may kalakip na kagalakan ang isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, at J.E. Jundante bilang Tristan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong, supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan ang susunod naming ihahandog sa inyo na naibang kasaysayan.
dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang Bukas.